Ito na ata yung pinakamabangis, pinakamaganda, and pinakasulit na nabili ko lang sa halagang 2,500 sa Shopee. This is a Poco C71. Ito ay meron ng napakalaking 6.88 inch with 120Hz refresh rate, 32MP na main camera, and 5,200 mAh battery with 15 watts of fast charging. 2,500. Well, of course, ginamitan ko na yun ng voucher. Pero guys, mura pa rin to, ranging from 3,000 to 3,500. Kaya naman, the only question right now is that scam ba to? Or baka naman, ganda lang yung ambag niya pero pangit pala pag ginamit? Well, titingnan natin yan lahat ngayon. Dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review para naman malaman ninyo kung sulit nga ba talaga yung 3,000 pesos to 2,500 pesos yung pera with the Poco C71. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDN TV. Now, unang-una sa lahat, kapag in-unbox natin to, bubungad kaagad sa atin dito yung mismong smartphone. After that, andito yung kanyang Type A to Type C na cable, 15 watts na charging adapter, mga paperworks, and lastly, yung kanyang jelly case. Yes, kumpletong-kumpleto na etong si Poco C71. Meron kasing mga ibang brand na kahit sa mga mumurahing smartphone nila, hindi na sila naglalagay ng charging adapter. So, kudos Poco. Now, pag-usapan naman natin ang build and design nitong phone na to. As you can see, meron tayong 2 cameras dito sa kanya likod. Napakaganda ng pagkakagawa. Ito ay nasa kulay na gold, pero meron ka pa iba't ibang choices katulad na lamang ng blue and black. Now, para sa akin, sobrang premium talaga ng phone na to. Pasok na pasok to sa top 5 pinakamagandang smartphone na hawakan ko. Below 4,000 pesos. Yes guys, ganun kaganda yung kanyang pagkakadesign. Napaka-premium kasi. Titanium na titanium yung kanyang dating. Kita nyo naman, di ba? Meron tayong 2 design dito. Meron siyang linear na pattern dito sa kanyang right side. And so far, para sa akin, looks-wise, okay na talaga siya. Now, when it comes to the buttons and ports naman, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and 3.5mm port. Yes, so meron pa rin siyang saksakan ng headphone jack. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. And dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is naglalaman ng 2 SIM card and 1 SD card. Dito naman sa top, nakalagay yung kanyang main speaker, which is isa lang po siya. So, hindi siya dual speaker, 1 speaker lang siya guys, and this is located at the top. Now, hindi in-indicate ng Poco kung water resistant pa to or dust resistant, but according to GSM Arena, dust and splash resistant daw to. So, siguro, tinest nila and nasabi nila na hindi naman siya napapasukan ng mga splash. Pero, wag na wag nyo tong ilulubog. Para sa akin, pagdating sa design and looks, this is the best phone that I bought sa halagang 2,500 lang. Now, yung variant nga pala nitong phone na to guys is 364 lang. Meron pang available na 4128, pero magdadagdag ka pa ng konti. So, kung gusto mo talaga makamura, 364 yung pinakamura guys. Now, overall, pagdating sa kanyang design and looks, this is the best phone na nabili ko sa halagang 2,500. Wala na tayong debate doon. Napakaganda talaga niya, hindi siya mapagkakamalan na mura lang siya. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang napalaking display. So, eto guys ay merong 6.88 inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 120Hz refresh rate. Now, even though halos 7 inch na siya, makikita nyo naman dito guys na meron siya mga bezels. Medyo makapal yung kanyang bezels, especially dito sa kanyang bottom part and the top part. Yung kanyang sides naman, meron pa din. So, expected na to, syempre, dahil nga ang mura lang nitong phone na to. And also, this is not a punch hole display. Eto guys ay meron lamang teardrop display. Now, upon using this, para sa akin, okay na to. Dahil nga, ang bilis niya with a 120Hz refresh rate. That is why, napaka-smooth ng ating pag-scroll. Walang mga delays or lag habang nagsaswipe-swipe using this phone. Now, hindi siya ganun ka-bright or vibrant. So, para sa akin, hindi siya goods para sa mga gumagamit talaga outdoor. Like yung mga riders, mga ganun. Siguro, kapag meron kayong yung parang cover ng phone, pwede na to. Pero kapag wala guys, kapag tutok talaga yung araw dito, I think hindi to makikita masyado. So, para sa akin overall, okay na talaga to since napakabilis talaga ng kanyang display. Sa brightness lang and pagiging vibrant lang tayo nagkulang. Which is expected naman since mura lang to, diba? 3,000 pesos lang to. Kaya masyadong mag-expect masyado. Kapag gusto mo naman na kahit tutok yung araw makikita mo pa din, bumili ka ng mahal. Now, like I've said kanina, this is powered by Android 15. Meron na siyang processor na Unisoc T615 or also known as Unisoc T7250. 12nm processor with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali GP7 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, so far, so good na etong processor nito. Like, kapag ginagamit mo lang siya pang
social media, panonood ng mga movies, videos, scroll sa TikTok. Meron na siyang 262,000 sa Antutu benchmark. Malaki na yon. Syempre, 3,000 pesos lang to. Kapag mahilig ka naman mag-gaming, well, tinest ko to sa Mobile Legends and Call of Duty, guys. Sa Mobile Legends, available na yung settings na high frame rate with ultra graphics. Pero guys, yung recommended na graphics dito is medium only. So, isa-set lang natin siya ng medium. Huwag masyado sa ultra, baka mag-lag. Na habang naglalaro with this one, wala naman ako na-experience ng mga problems or lags pagdating sa Mobile Legends. Especially kapag naka-wifi ka, tapos 5G guys, makaka-connect na to. And kapag malakas naman yung inyong internet, wala na kayong problema with this phone. Huwag lang masyadong ma-expect na napaka-smooth talaga or wala talagang lag na mangyayari. Dahil nga guys, hindi naman to pang gaming talaga. Murang phone lang to. And para sa akin, sa kanyang presyo, this is one of the best. Meron pang mas pangit dito guys na processor na mas mahal pa ng konti pagdating sa presyo. So, with this price, in this phone, okay na to. If maglalaro ka lang naman casually. So, hindi talaga to pang pro, hindi talaga to pang damagan na paglalaro. And my Mobile Legends experience so far is decent naman siya. Hindi siya napaka-goods, hindi rin siya pangit. Now, sa Call of Duty naman guys, eto ay merong low graphics with medium frame rate. And para sa akin, medyo mababa yon. Well, expected naman yon dahil nga mababa din yung presyo niya. So, again, this is not recommended para sa mga gustong pangdamagan talaga or mahilig talaga sa gaming. Casual lang to guys. Pang casual lang yung naglaro ng 1 times or 2 times a day. Hindi yung ilang oras ka dito sa Call of Duty. Hindi pwede yon. So far, medyo nagkakaroon talaga siya ng mga frame drops or paunti-unting delay pagdating sa touch dito kay Call of Duty. So in short, hindi talaga siya recommended pang gaming. Pwede lang siya kapag pang fun lang. Now, pagdating naman sa mga everyday tasks like yung mga text, tawag, social media, mga ganon, wala na tong problema guys, legit. Wala nang lag to, hindi na to parang maglo-loading ng ilang seconds, ganun. Hindi na to ganun. So, para sa akin, the processor of this phone is good, especially for its price. Now, let's talk about the battery. So, eto yung kagandahan ng isang malaking smartphone ng Poco. Dahil nga, syempre, nag-a-adjust din sila. Nilalakihan din nila yung battery, which is 5,200 mAh na po siya. With 15 watts of fast charging, yung kanyang battery dito guys is maglalast ng around 2 days kapag mga casual user lang, like yung mga text, tawag, emails, mga pang-estudyanteng galawan, tapos hindi masyadong nagde-data dahil nga may wifi sa bahay, well definitely 2 days talaga to. Pero pag palagi nagde-data, ginagamit mo to pang hotspot, well definitely abot ka lang ng 1 day with this phone. Now, with a 15 watts of fast charging, hindi rin siya ganun kabilis dahil nga malaki yung kanyang battery. According to my test guys, umabot to ng around 2 hours from 0 to 100%. So hindi na siya ganun kabagal, hindi rin siya ganun kabilis. Sakto lang. Now, let's talk about the cameras. So eto guys, ay meron ng 32MP main camera with auxiliary lens, which is yung pangalawang lens dito, and 8MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. Ngayon, based dito sa aking mga nakuhang larawan, okay lang naman siya. Merong mga times na kahit na walang beautify, medyo nagbo-beautify pa rin siya, especially the selfie camera. Medyo smooth yung aking skin tone dito. And also, pagdating sa kanyang color reproduction is hindi siya ganun ka-accurate. Yung aking orange dito ng damit, medyo parang red siya pagdating dito sa phone na to. Now, dito sa kanyang back camera, makakakuha ka talaga ng mga excellent photos, like especially kapag mga gamit yung pinipicturan mo, o di ka naman yung mga landscape. Pwede na to guys. Pagdating naman sa mga tao, hindi pa rin ganun ka-accurate yung aking skin tone dito guys. Medyo warm siya, and also sometimes parang mas pinapa-brown niya pa yung skin tone ko. So para sa akin, if you like taking photos of things like mga products na ipopost nyo sa inyong mga SOCMED, well, definitely okay na to. Pero, kung palagi kayo nagpipicture-picture ninyong families, o di ka naman sa inyong mga jowa, well, definitely, medyo mag-iiba yung kanilang mga skin tone with this phone. Now, so far, pagdating sa photo, decent lang naman siya. Especially, na nabili ko lang to sa halagang 2,500. So, guys, sa presyong ganito, wala nang masasabi dito. Meron pang napakaraming na smartphone at this price point ang mas pangit dito guys. Pero kung mas maganda, konti lang. Now, pagdating naman dito sa kanyang video quality, this phone can get up to 1080p at 30fps. Both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. Video quality of the Poco C71. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Now, eto naman guys, yung selfie video camera ng Poco C71. Medyo madilim. Kahit nang liwanag na ng lights ko. Pero, you know,
Comment down below. Now, I think alam nyo naman na kapag mas maliit yung lens, mas konti din yung light na makukuha niya. Kaya naman guys, makikita nyo naman dito sa mga video ko, medyo madilim talaga siya. So para sa akin, kapag mag-video kayo sa madilim na lugar, hindi talaga to goods. Pero kapag nasa labas naman kayo, nasa outdoor beach, ganun, okay na okay pa rin yung video quality nito. Pasok na pasok pa rin siya. 1080p na kasi. Meron pang mga smartphone guys na hindi nag-offer ng 1080p, especially sa selfie camera at this price point. So in short, Poco C71 really nails that one. Dahil nga, pagdating sa camera, okay na to. Now, overall, recommended ko ba itong si Poco C71? Well, definitely, yes na yes. Especially kapag makukuha mo siya sa presyong nakuha ko. Worth it na to guys. Napakaganda ng kanyang design. Okay na rin yung kanyang display. And pagdating sa kanyang processor, decent na rin siya. Okay na siya pang everyday task. And even sa kanyang camera guys, decent na din. Yes, sinasabi kong decent as an overall smartphone. Hindi ako nagbe-base sa price. Dahil nga kung sa price lang, this is the best. Murang-mura na to guys. I think meron pang mga mas bagong lalabas na mas mura tapos mas maganda. Kaya naman kung gusto nyo yun, well definitely mag-subscribe lang kayo dahil nga meron pa tayong mga upcoming phone giveaway. So that's pretty much it. I'm JP and this is JDN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.